Bang malinawan sa mga isyu tungkol sa iyong mga karapatan. Narito na ang legal na usapan na nagbibigay linaw sa mga legal na katanungan mula sa karapatang pantao, batas trapiko, kontrata, ari-arian hanggang sa mga usaping pamilya at iba pa. Kasama ang Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Pag-uusapan natin yan sa paraang simple, malinaw at madaling maintindihan. Legal na usapan. Kabrigada! Uy, saktong-sakto mga kabrigada, 4 na minuto. Makalipas po ang alas 8 ng umaga. At dito na tayo mga kabrigada sa ating segment na legal na usapan. Of course, kasama pa rin po ang mga abogado mula ho sa Integrated Bar of the Philippines Batangas Chapter. Ngayong umaga mga kabrigada, makakasama ho natin, unang-unang ho muna si Attorney Lucky Gio Gutierrez. Kaway-kaway at attorney sa ating camera. Yan, para makita ng ating mga mga tagapakinig. Meron ka diyan attorney na nakatago lang diyan sa likod ng ating monitor. Yan, sunod naman po mga kabrigada si Attorney Roelito Garcia. Yan, ang kasama ho natin ngayong umaga. And of course mga kabrigada, si Attorney Benjan Maralit. Ito si Attorney, nakasama na natin ito nung nakaraan eh. Yan. Good morning mga Attorney! Good morning po. Umaga po. Sige, baka may gusto muna kayong batiin. Sige po. Fresh na fresh po. Nagpapabati, tumawag kanina lang ang default lawyer po ng IBP tuwing may legal na usapan. Si Attorney Alan Alda at saka ang Attorney Joel Atienza. And good morning po sa aming presidente, Kuya Dindo. Attorney Dindo Atienza, good morning po. Yan, apo. Sir Ruelito. Yan, attorney, baka ikaw po ay may gusto. Magandang umaga sa inyo lahat. Pinabati ko po lahat ng tagapakinig, tagapanood dito sa ating istasyon. Pinabati ko yung anak mo, parang Benjan, birthday ngayon, di ba? Actually, September 2 pa birthday niya. Happy birthday, happy birthday. Pinabati ko rin yung mga taga-Palyokan, Kaluran. Nanonood sila doon. Thank you. Apo, sige, Attorney Lucky. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong host. At binabati ko po ang aking ninong, Attorney President Dindo Atienza, na napag-utusan lang po ako 2 days ago. Fresh na fresh po, kagaya po ng sabi ni Attorney Benjan. Siyempre, binabati ko po ang aking pamilya, ang akin pong pinakamamahal na misis. Wow. Hi, Angel. Pero ang ating pag-uusapan po ngayong umaga, mga attorney, ay medyo madugo-dugo. Oo, actually dinugo din talaga ako nung time na ini-interview ko. Yung humihingi po ng advice sa atin. Gusto niya na lang daw na ikwento sa akin yung sitwasyon niya, tapos siguro kung may karagdagan daw siyang katanungan, mga attorney, ay magme-message na lang daw ho siya. Kung may dadagdag pa siyang tanong. Pero ito ho muna yung sitwasyon. Ilalahad muna natin yung sitwasyon, then doon tayo sa mga questions, sets of questions. Siguro kung anong advice natin para po dito kay Militsky Lontok ng Batangas City, saka natin siguro bago matapos yung ating programa, saka po natin ibigay kung ano ba yung dapat niyang gawin, yung advice. Okay po. So, ito po yung sitwasyon ng ating humihingi ng advice ngayong umaga dito ho yan sa ating programa. 17 years na daw ho silang nagsasama. Hindi kasal, hindi daw ho sila makasal sa isa't isa dahil si Ma'am Militsky ay kasal sa kanyang unang asawa na hanggang ngayon daw ho ay buhay pa din. Ang lalaki naman po na kanyang kinakasama sa ngayon ay kasal sa pangalawang asawa pero wala na, namatay na. Yung unang kinakasama daw po, kinasama daw po ng lalaki, nagkaroon siya ng 7 anak. Yung pangalawa ng kanyang pinakasalan ay hindi nagkaroon ng anak. Habang si Ma'am Militsky naman, yung ating naghumihingi po ng advice, may 4 na anak sa unang asawa, pero hindi sila nagkaanak ng kanyang
kinakasama. Ito po ngayon na kanyang kinakasama at ngayon daw po ay nagiging bedridden na yung kanyang kinakasama. Apo. Wala po ni kahit anong suporta daw na natatanggap yung kanyang kinakasama doon sa 7 anak. At lahat ay kanyang sariling sikap nilang magkasama. Oo, magka-live-in. So napapatanong siya, if mawala daw po yung kanyang kinakasama, may say daw ho kaya siya kahit sa bahay na kanilang tinitirhan. Oo. O kung maari daw na, o kung magiging valid daw kaya na magpagawa sila ng kanyang kinakasama ng kasulatan na sa kanya iiwan yung bahay na tinitirhan nila na may notaryo ng isang abogado. So, doon po sa pag-i-interview ko sa kanya, nalaman ko din na nakapangalan daw po, mga attorney, yung titulo ng bahay sa kanyang kinakasama at sa pangalawang asawa nito na namatay na. At yung asawa nung kinakasama niya, nung pinakasalan, may anak daw yun na babae na anak din sa ang dami, ang gulo, di ba? Sa unang asawa na pinakasalan din ng babae. So, yun po. Medyo naguluhan ako kaya dinugo ako masyado, attorney. Para examen sa bar ito sa Mas mahirap pa po sa bar. Naguluhan din. So, Ma'am Mel, para lang ma-clarify natin. Sige po. Si Ma'am Miletsky ay nagkaasawa before at kasal sila. Buhay pa siya ngayon, hiwalay na sila. And then, may kinakasama niya siya ngayon. Ito yung bedridden. Yes po. Na itong si bedridden, may asawang namatay kung saan mayroon siyang 7 anak. Sa una pa po yun. Okay. Sa unang asawa pa nung lalaki. Na bedridden. Opo. Tapos, si Ma'am Miletsky at siya itong lalaking bedridden, wala silang anak. Wala silang okay anak. po. Apo. Yun po. Okay po. Maliwanag na po. Okay. And with that po, para masimulan natin yung ating talakayan po ngayong umaga, ito po ang pinakaunang tanong natin. Mga sir. Ano po ba ang pagkakaiba ng kasal at live-in relationship pagdating po sa karapatan sa mga ari-arian? Sino po ang gustong maunang sumagot? Yeah, makakabawi na ako ngayon, Ma'am Mel. May mas bata na sa akin. Attorney Gio, take charge. Ayan. Sige. Sige po. Thank you for that beautiful question. So, ang malaki po ang pagkakaiba ng karapatan ng isang mag-asawa sa loob ng isang kasal at sa live-in partner. Una po, kapag kasal ang babae at lalaki, maaari silang maging absolute community of property, o kaya naman, conjugal partnership of gains. At pangatlo, pwede rin sila, bago sila ikasal, ay gumawa ng isang kasulatan o yung tinatawag natin na antenuptial o prenup agreement. Doon nakadetalye yung property regime o yung karapatan nila sa kanilang mga ari-arian. Ngayon, dito naman tayo dumako sa kapag hindi kasal o live-in partners lamang. Ayon sa family code, dalawa ang property regime na nagko-cover o pumapaloob sa isang live-in relationship. Yun yung Article 147 na nagsasabi na merong special type of co-ownership. At pag-uusapan natin yan ng mas detalye mamaya. At sa Article 148 naman is the limited form of co-ownership. Ayan. Okay. Apo, may idadagdag po ba, Attorney Ruel? Yes, ma'am. Attorney For clarification lang, ma'am, kasi po, tama po yung sinabi ng Attorney Gio. Nagkakaroon po kasi ang mga tao ngayon ng confusion regarding community relationship ng live-in partner at saka mag-asawa. Para lang po sa kaalaman ng lahat ng ating mga tagapakinig, may cut-off po tayo when it comes sa property regime, yung automatic application. Opo. Ang sabi po ng batas is, yung mga ikinasal prior to August 3, 1988, at wala silang kasunduan or prenuptial agreement, it's either ang kanilang property relationship is conjugal partnership of gains. Okay.
after August 3, 1988 and onwards, at wala pong prenuptial agreement, automatic po yan, absolute community property regime. Oh. Kaya po, yun ang automatic na nag-a-apply kasi kung wala nga silang prenuptial agreement. Otherwise, kung meron naman, halimbawa, nag-choose sila, o sige, magkaroon tayo ng prenuptial agreement, ito lang yung community property natin and the rest is separate. Okay lang po yan, wala pong Opo. Pero tatanong ko lang din po muna, para po sa kaliwanagan na din ng ating mga tagapakinig, ano po ba itong conjugal at yung absolute regime property? Ano pong ibig sabihin ito? Ayan. Attorney Gio. Sige po. Iba talaga pag nababalikan eh. Iyon pong absolute community of property. Apo. Yun yung binanggit ni Attorney Benjan na from August 3, 1988 onwards, yun yung automatic na magiging property regime ng mag-asawa. So dito, sa absolute community of property, lahat ng ari-arian ng binata at dalaga, pagkatapos sila ay makasal, ay papasok doon sa absolute community of property. Gayon din, ma'am, ay lahat ng pag-aari nila na lahat ng maipupundar nila pagkatapos sila ay ikasal ay parte rin ng absolute community of property. Pero, subject ito sa certain exceptions. Ayun. Okay. Oo. Pagdating doon sa conjugal, attorney? Ayun, pagdating naman sa conjugal partnership of gains, as opposed doon sa absolute community of property, yung pagmamay-ari ng binata at dalaga ay mananatiling exclusive property nila. At maghahati lamang sila doon sa kinikita nung kanilang separate property. Pero pagkatapos na sila ay maikasal, ay lahat na, again, subject to certain exceptions, lahat na ng maipupundar nila ay papasok sa community property. Oh, okay. Ayun. Pero ang tanong, ito ay kung kasal kasi. Oo. Ang tanong, may bisa po ba sa batas ang mga ari-arian na pinundar kung magka-live-in, hindi po kasal? Attorney Ruel. Attorney Ruel. Opo. Baka naman. Susundan natin yung mga sinabi nila Attorney Benjan at ni Attorney Gio, no? Meron namang bisa, kagaya ng sinabi ni Attorney Gio kanina, ay limited, no? Meron siyang limited co-ownership ang naipupundar na ari-arian ng mga magka-live-in, no? Pero marami kasi pong qualifications yun eh. Merong magka-live-in na walang impediment, dalaga at binata, no? Yun sinasabi ng batas ng family code ay talagang co-ownership ang kanilang relationship o yung kanilang property relations. Pero may mga exceptions pa rin talaga. Sa co-ownership, yung co-owner pwede niyang ibenta yung parte at kaagad-agad. Pero pagka co-ownership doon sa common law relations, meron na namang exception. Hindi nila pwede yung paghatian hanggat hindi natatapos yung hindi pwedeng ipagbili no isang co-owner. Unlike in a normal co-ownership, pwede mo ibenta yung share mo. Doon, sinasabi ng batas, teka muna, tapusin nyo muna yung inyong cohabitation. Alam nyo kung bakit, mga tagapanood? Dahil ang ating estado ay gusto talaga na ang nagsasama ay mapakasal. No? Kung hahatiin mo agad yun, baka maging hadlang pa para makakapagpakasal sa banda-banda roon. No? So, ang sagot doon sa tanong mo, meron namang, tawag doon? May bisa. May bisa yung mga naipupundar nila. Lalong-lalo na kung yung walang impediment. May problema lang tayo yung mga sinasabi na kanina dito na may asawa si A, tapos may mga anak pa, no? May problema po doon sa hatian ng ari-arian sapagkat pinoprotektahan po talaga ng ating estado ng batas yung offspring o yung mga anak na galing sa kasal. Yun po. And with that, kasi sinasabi na magkakaroon ng hatian. So, if ever na maghiwalay po yung magka-live-in, paano po yung ganoon? Paano po yung
paano daw hinahati yung mga naipundar ho nilang ari-arian? So, Attorney ma'am, Ben. Clarification lang po para po hindi malito ang ating mga tagapakinig. Ano po? Opo. Sabi po ng Attorney Gio, ng Attorney Roel, na yung tinatawag nating legal impediment. Opo. Para sa po sa pagkakaunawa ng ating mga tagapakinig, ng mga nanonood, ano ba yung legal impediment? Ito po yung bagay na pwedeng pumigil sa isang tao para makapagpakasal. Okay. Unang-una po dito ay minority. Ikaw ay minor kasi Minor. sa atin pong batas dapat ikaw ay at least 18 years old para ikaw ay mapakasal. Pangalawa po, yung legal impediment dahil sa ikaw ay dati nang napakasal at yung kasal mo na una ay hindi na anal, hindi napawalang bisa at yung asawa mo na pinakasalan ay buhay pa Ayun. at subsisting. Yun po yung tinatawag na legal impediment. Doon po sa relationship ng live-in partners, ang pagkakaiba nung sinasabi natin sa batas na limited at automatic co-ownership, ano po yung automatic? Sabi po ng Article 147, lahat ng property na maiipundar ng dalawang tao na nagsama na hindi kasal ay ipinagpapalagay na pag-aari nilang dalawa. Joint co-ownership. Yan po yan. Doon po sa may legal impediment naman, tatawid tayo, na kayo ay nagsama, nag-live-in kayo, pero may legal impediment kasi, ito po katulad ng example natin, na kasal si Ma'am Miletsky sa una niyang asawa. Yan po yung tinatawag na limited kasi kailangan mong ipakita para magkaroon ka ng karapatan sa isang bagay na na-acquire during the live-in relationship. Dapat po may actual contribution. Okay. Ibig sabihin, joint, magkanong binigay mo, anong ginawa mo para makuha natin to, ikaw anong binigay mo, anong ginawa mo. Yun po yung limited. Otherwise, ipipresume po yun na property nung lalaki, nung unang pamilya. Ganun po ang treatment sa kanya. Kasi po, kung mapapansin po natin, yung batas natin ay nakalin sa pagkabuo ng pamilya. Ayaw na ayaw po ng batas natin na mapapasukan or masisira yung pamilya natin kasi itinuturing natin yan na the smallest community comprising the entire community. Yun po yan. At saka sa saligang batas natin, nakalagay, inviolable social institution. Yes. Kaya yun po talaga ang ating trust ng Estado. Kahit ano pa man ang iyong relihiyon na pinapaniwalaan, ay ang Estado natin ay gusto, ay ang pamilya ay naayon sa batas na kasal sila. May dagdag ko lang Sige, din po Attorney Gio. na pinoprotektahan din nga po ng Estado yung tinatawag na pagiging sagrado o sanctity of marriage. In many cases po ng Supreme Court, talagang ina-uphold po ng Supreme Court o ng Korte Suprema yung sanctity of marriage. So doon po natin makikita yung kahalagahan o yung sinabi nga po ni Attorney Benja na leaning towards protection of marriage po. Okay. Kasi ako, na-realize ko kasi habang ini-interview ko itong ating humihingi ng advice, mga sir, na-realize ko sa nangyayari kasi sa ating society ngayon, naging normal na lang yung ganoon na hihiwalay na walang properly na prosesong sinunod para mahiwalay yung mag-asawa, halimbawa yung kasal. Tapos makikisama sa iba, 'di ba? Magli-live-in sa iba, nanganak ng mga komplikasyon na minsan ay hindi nila alam na marami na palang komplikasyon ang binigay nila, hindi lang doon sa mga anak, kundi maging doon sa mga sumunod na naging partner nila. So, yun yung nakita ko talaga dito. Sabi ko, ganito nga pala talaga. This is the reality. So, with that, Attorney Ben, kanina, paano ho ba nagkakaroon ng paghahati sa naipundar? Yan. Apo. So, madaming phases po ito para hindi po malito ang ating mga tagapakinig at nanonood. Simulan po natin sa kung anong klaseng relasyon meron yung dalawang nagsasama. Apo. Unahin po natin doon sa magkalibin. Doon sa magkalibin po, i-apply natin automatic yung general rule na lahat ng maipondar nila during the relationship, co-own. So, share and share alike. Hating kapatid,
Hindi po yan pwedeng hating kapatid, akin ari, pili ikaw. Hindi pwede Oo. po yan. So dapat equally divided. Mhm. Now, let's go po dun sa may legal impediment. Assuming po na wala pa tayong complication na, wala pa pong namamatay, buhay pa pareho. Walang complication, walang anak. Although may legal impediment lang kasi kasal ka sa una. Papasok po dyan yung limited share nga po na ang pag-uusapan natin is kaya mo bang patunayan na may actual contribution ka? Okay. Actual contribution. Ang sabi po kasi, attorney, kami magka-live-in, wala kaming legal impediment. Kaso nasa bahay lang ako. Ako lang yung naglalaba, asawa ko lang yung yung nagtatrabaho. May share pa din ba ako? The answer is yes. Kasi po, kung wala naman yung ginagawa mo, parang kinocompensate niya yung pagtatrabaho ng isa. Now, when it comes dun sa may legal impediment, sabi nga po, kailangan may actual contribution siya. So, kung wala kang ginawa, nasa bahay ka lang, wala kang magiging kahati doon kahit ganun po yan. So, hindi lang po yun about financial contribution. Precisely po. Okay. Pero bago muna ang lahat mga kabrigada, dire-diretso na tayo yung Brigada Gem. Sige, dire-diretso na daw tayo, attorney. Sige po. Sige. Madami po ito kasi actually nakakatawa po yung ating legal na usapan ngayon, yung mga questions kasi this is anong tawag dito? One of the most pressing issues today. Itong ganito. Totoo. Most pressing yan. Yun talaga yung kadalasan na nagiging sitwasyon Yes. sa mga magkaka-live-in ba sa panahon ngayon. So, may idadagdag po ba kayo doon sa naging pahayag, statement ni Attorney Ben? Maliwanag na po yun. Maliwanag pa sa ilaw na kaharap ko dito. Apo. Sige. Pero, eto po, ano po ba talaga yung sinasabi ng family code tungkol po diyan sa co-ownership ng ari-arian doon po sa mga hindi kasal? Attorney G yun na yan. Attorney G. Sige, bali yung question po na ito, nasagot na po talaga ni Attorney Benjamin. Magdadagdag lang po ako. Yung binanggit na rin po ni Attorney Ruel kanina na special kind of co-ownership. Kasi sa isang normal co-ownership, pwede ninyong ibenta yung inyong kabahagi, yung inyong share, without the consent of the other co-owners. Pero dito malinaw sa batas na sinasabi, hindi maaring ibenta o tinatawag na i-alienate ng isang co-owner yung kanyang kabahagi without the consent of the other co-owner. So, dapat may pumayag parehas. Ayun. Dapat may basbas. Hindi pwedeng de-decision ka lang. Basta-basta na lang. O kaya nga co-ownership Yes. Kasi kung basta-basta na lang, hindi dapat hindi co-ownership yun. Diba? Sige. Tapos, doon naman sa Article 148, although co-owner sila, kagaya dito sa sitwasyon na binigay ikinonsulta ni Ma'am Militsky, dahil siya ay kasal sa kanyang asawa at nakikipag-live-in dito sa bedridden niyang kinakasama, yung kung meron man siyang actual contribution, nabanggit nga ni Attorney Benjan, ay sa totoo wala siyang karapatan doon, kundi papasok doon sa absolute community of property or conjugal partnership of gains. Yung kanyang actual contribution. Babalik tayo doon sa pagprotekta ng batas sa sanctity of marriage kasi kasal pa si Ma'am Militsky. Ayun. Okay. Ma'am, gusto ko lang idagdag, nabanggit nyo yung tungkol doon sa co-ownership. Opo. Yung sinasabi ni Attorney Gio, kapag ka po kasi ako, meron akong 1/3 na pag-aari doon sa isang bagay, yung 1/3 na yun, akin yun. Pwede ko yung ipagbili kay Attorney Benjan. Pare, bilhin mo na yung 1/3 ko dito na share, no? Sinasabi ni Attorney Gio, because of the limited nature ng co-ownership noong live-in partner, kahit sa kanya yung kalahati doon, kay spouse A, kailangan niya magsabi kay B, lalong-lalo na kung nagsasama pa sila. Dahil limited nga po. At gusto nga ng batas natin, hindi, wag natin paghiwalayin yung property na yan nila kasi gusto nila natin magpakasal sila kahit sa dulo na, no? Yun po yun. Okay, malinaw po iyan. Pero, paano po mga attorney kung sa pangalan lamang daw po ng isa nakarehistro ang ari-arian pero pareho silang may ambag?
Yon. Ganda ng tanong. May habol po ba yung kinakasama? Masyado po itong komplikado na para kasi nakakalito po to kahit kaming mga Para abogado sa po court yan, dapat nahihirapan yun. po dito eh. So ma'am, sa isa nakarehistro pareho kayong may ambag. Again, atin pong bigyan ng separation yung kayo ay live-in partners without impediment and live-in partners without impediment. Yan. So sabi ko po kapag ka nagsasama yung dalawang tao na walang legal impediment, automatic na sila ay co-owners. Even if sa isa lang nakapangalan, if you can show na it was acquired during your cohabitation and pumapasok tayo doon sa wala nga kayong impediment, kahit pa sa isa nakapangalan, kahati ka pa din. So pag may legal impediment naman po. Yan. Tapos sa isa lang nakapangalan, just like this one, ito pong ating sitwasyon ngayon, masakit man pong tanggapin, pero hindi mag-a-apply yung ang contribution mo ay nasa bahay ka kasi ang sabi ng batas ay actual contribution. Ang tanong po natin is, attorney, nag-contribute naman ako kaso sa isa lang nakapangalan. Kailangan po natin doon ng resibo ng contribution mo to prove that you have contributed to it. Ang problema po kasi dyan, pumapasok yung gray area natin. Let's say, nagbigay po kasi ako ng 10,000 para mabili yan. The problem with that is may question pong mahirap sagutin. Paano ka nakakasiguro na yung 10,000 na ibinigay mo with the same serial number ng pera ay yun yung ibinili ng property? Yun. If you cannot show that po, still, dun lang po yun sa kung kanino nakapangalan. And in this case po, dahil kasal yung isa, babalik po yun sa estate niya. In the event, ilayo naman po natin ng 10 layo na may isa sa kanilang mawala. Yung kalahat, yung buong property po na yun na nakapangalan sa isa lang, babalik po yun dun sa legal na may karapatan. Alin? Yung pamilya. Natuto kay Attorney Benjan doon, dapat isisirox mo yung pera mo kung hindi naka-check yan. Number. May receive. May proof of receipt. Actually, naisip ko din yun. Sabi ko, oo nga, no. Dapat pala ganoon. Mahirap po kasi talagang patunayan yun eh. Kaya po, yung ambag, no? Yung ambag talaga. Yung ambag kung paano mo patutunayan na may ambag ka. In case of limited co-ownership under yung live-in partnership with legal impediment. Oo. Pero may tanong po ako kasi ito ay out dito po sa ano. Kasi nakalagay po kasi doon sa sitwasyon niya, 17 years na silang nagsasama. So, siguro kasi yung karamihan sa iniisip ng mga kababayan natin, mga kabrigada natin na ay matagal na kasi kaming hindi, kahit kasal kami, matagal na kaming hindi nagsasama nung pinakasalan ko. So, para sa kanila ay nare-regard na nila yung sarili nila na hiwalay na kami. Pero walang legal procedure na in-undergo. So siguro ganoon yung sinasabi nila. Any thoughts po on that matter, sir? Kasal po kasi pag pumasok tayo diyan, hangga't hindi pinaghihiwalay ng korte o ng simbahan ay kasal kayo. Lalong-lalo na sa legal, no? Yung sa estado, until you are your marriage is voided, annulled or declared absolute nullity, ay hindi po walang bagay yung taon na pinaghiwalayan ninyo. Kasal pa rin po kayo sa isa't isa. Okay, kahit sabihin na may pamilya na yung pinakasalan mo, may pamilya ka na din na iba, kasal pa rin kayo. Yes po. Yun. Sana po ay magsilbi yan na sa mga tagapakinig natin. Diba? Ma-realize nila yung ganon. Ma'am, in addition to that, ma'am, kasi po, akala ng tao, once kayo naghiwalay, at lahat ng properties na ma-acquire ng sino man sa inyo after the separation, ay kanila na. Yes. That does not apply kasi po may presumption ang batas. Tandaan natin, you are married. The property or properties were acquired during the existence of the marriage and therefore it is presumed that they are acquired by both spouses. And kung kinasal ka nga ng August 3, 1988 onwards, absolute community property po ang mag-a-apply dyan. Unless po, in certain exceptions,
ano po, may mga bagay na pagdating sa hatian, kaya medyo komplikado po itong bagay na ito. Na korte lang po talaga nakakasagot. Napakaganda ng batas, Kala mo yun na, pero meron unless. May protection May pa. protection May pa. exceptions Oo. Marami pong exceptions. Oo. Kaya kung ito naman, sa mga nakikinig sa atin, kung gusto nyong humabol or mag-init doon sa property, halimbawa, ng kinakasama ninyo, baka kayo naman po ay kasal, doon kayo sa kasal. Di ba? Doon may habol kayo, for Meron sure. Kasi kasal pa rin kayo eh. So, pero nilalaitin lang natin yung mood, pero this is the reality kasi. Yes, Oo. Ito yung reality na mas talaga, matimbang pa rin hindi lang sa mata ng Diyos kundi sa batas na din yung may papel, yung kasal. Oo. It is either sa simbahan o sa huwes. Oo, yan po ay may mabigat. Oo, na tawag diyan, may mabigat na epekto yan sa pagsasama ng bawat mag-asawa. Yan. Okay? Pero bago muna ang lahat, magbe-break muna tayo mga sir. Ibigyan muna natin ang counting break at parang napakaseryoso ng ating usapan. Mabigat po kasi sa loob pag-usapan talaga pagdating sa pamilya. Oo, pag ganyan po talaga diba? So, with that mga kabrigada, paalala natin, baka kayo din po ay nabibigatan na sa aming, sa ating topic ngayong umaga. So, with that mga kabrigada, paalala muna natin. Mag-chillax muna kayo habang umiinom ng mainit na kape. Sabayan nyo yan mga kabrigada ng ating Power Cells Herbal Capsule. Tulukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, alas 8:38 na ng umaga. At ang oras na yan mga kabrigada, yatid sa atin ang ating Yummy Vit mga kabrigada. Ang ating Yummy Vit Drops at Yummy Vit Syrup na malaking tulong po sa overall development ng ating mga chikiting. Yan po mga kabrigada ay may taurine, lysine, chlorella growth factor at vitamin C. Na nakatutulong po mga kabrigada upang yung ating taurine, pampatalas ng isipan, ng kanilang isip. Yung lysine naman, pampaganang kumain at chlorella growth factor naman para po yung kanilang tangkad mga kabrigada. Maiwasan ho natin yung stunting pagdating po doon mga kabrigada sa ating mga chikiting. Available po yan mga kabrigada sa mga otorisadong butika at parmasya na matatagpuan sa inyong mga lugar, sa Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy mga kabrigada, sa Generica, meron po niyan online sa Shopee, sa Lazada at sa Brigada Shop. Yung ating Yummy Vit, meron po tayo niyan ang Yummy Vit Drops para po sa 6 months hanggang 2 years old na mga baby. 1 ml lamang po, may dropper na din po yan nakasama. Yung ating Yummy Vit Syrup naman, para po yan sa 3 years old hanggang 12 years old or kahit 15 mga kabrigada, pwede po yung ating Yummy Vit Syrup naman. Yan. Medyo nagkakaroon lang ng kaunting problema sa flavoring ng ating Yummy Vit kasi yung ating Yummy Vit po kasi bukod sa na meron po yung taurine, lysine, nagkaroon po yan ng bagong incorporate na ingredient mga kabrigada sa kanya, meron hong zinc at hindi po nagmatch yung lasa ng zinc doon sa orange. Kaya medyo nagkaroon ng problema pagdating sa lasa ng ating Yummy Vit. But still mga kabrigada, ginagawa na ho yan ng paraan ng ating brigada group. Yan po mga kabrigada ay baka magkaroon tayo ng apple flavor niyan. Kasi tama daw yung apple doon daw sa zinc. Kaya baka sa mga susunod, malay natin, maintindihan natin. Pero yun po, baka kasi may mga nagpapainom na mga mommies, mga daddies doon sa kanilang mga chikiting. Yun po yung ating Yummy Vit. Nag-iba po talaga yung lasa niya dahil po yan sa zinc na idinagdag. Yan, sa ating Yummy Vit. Okay? Sige lang mga kabrigada dire-diretso tayo sa ating usapin. Ang usapin natin ngayon mga kabrigada ay pagtungkol sa ari-arian ng mga magli-live-in partner. Kasi ito ang uso ngayon. Sige, may gusto po bang idagdag doon po sa naging pahayag kanina na Attorney Ben tungkol po doon sa ambag kung halimbawa
kung may karapatan kung isa lang ang nakapangalan doon sa pag-ari-arian. Sige po, Attorney Gio. Siguro may dagdag lang din natin, no, na dito natin makikita yung pagkakaiba ng registered owner sa totoong owner. Kumbaga, registration is not exactly ownership. Ano po? Kagaya nga ng nabanggit ni Attorney Benja na hindi ibig sabihin na isa lamang sa isa lamang na live-in partner na kapangalan, ibig sabihin ay siya na lamang o eksklusibo niyang pagmamay-ari yung property na naipundar. Kung wala ngang legal impediment, presumed ng batas o sa mata ng batas, co-ownership pa rin sila kahit sa isa lang nakapangalan o nakarehistro yung pagmamay-ari na yan. Ayun. Oo. What if po kung dalawang nakapangalan pero yung isa ay patay na? Succession loss naman po ang papasok dyan. Papasok na doon. Oo. Yung share po nung namatay, nung patay na, no, pupunta sa mga tagapagmana niya. Legal na tagapagmana. Mga anak na yan. Yes po. Oy, okay. Sige po. Oo. Pero just in case, meron po ba talagang karapatan if ever na pumanaw na ang isa sa halimbawa magka-live-in partner, tapos may ari-arian, may karapatan ba silang magmana? Again po, papasok po ulit natin yung ano bang estado ng relasyon nila bilang magkalibin. So kung wala namang impediment, in that case po, walang karapatan yung kalibin. Okay. Walang karapatan yung kalibin na magmana doon sa namatay na kalibin niya na hindi sila kasal. Okay. Ang magmamana po dyan yung mga anak. Okay. Ngayon, doon naman po sa may legal impediment, namatay yung kinakasama mo, nakasal any one of you, either of you ay kasal. May karapatan ka bang magmana? Again, wala po. Re-revert po yun. Babalik po yun doon sa legal heirs niya. Alin yun? Pamilya niya, kung kanino siya kasal, kung may anak siya doon po yan pupunta. Ganun po yun. Okay. Talagang sa mga anak at anak pa din. Yes po. Oo. Yes po. Mapupunta. Oo. Pero attorney, paano po kung yung anak ay wala namang pakialam doon sa magulang? Attorney Gio, ang tanong na ito ay nararapat na sagutin mo. Attorney Gio. For the record lang po, may pakialam po ako sa magulang ko. Opo, hindi po ako yan tinatanong ninyo. So, pabalik po tayo sa tanong, kung walang pakialam, kagaya dito sa sitwasyon ng kinakasama ni Ma'am Militsky, meron kasing tinatawag sa succession laws na disinheritance. At isa po doon yung tinatawag na without justifiable cause, the compulsory heir refuses to support or fails to support yung nagpapamana, yung namatay. So, by will, kung gagawa ng isang last will and testament, ang dito sa case na to, yung tatay, at sinasabi niya na hindi ko na o inaalisan ko ng karapatang magmana itong 7 kong anak dahil hindi nila ako sinuportahan kailanman kahit ngayon ako ay bedridden. Ngayon may tanong po siguro, ang sunod na tanong ni Ma'am Militsky, baka maisip niya, di pwede pala niya akong gawing testamentary heir o sa kanya ipamana doon sa will. Hindi pa rin po. Hindi po tayo makakalusot dyan kasi isa po itong sitwasyon na ito doon sa hindi pinapayagan ng batas na magbigay, mag-donate at magpamana. Yun pong guilty of concubinage o adultery. At sinabi po ng Supreme Court na hindi kailangan makonvict beyond reasonable doubt para pumasok dito sa pagbabawal na ito. Ibig sabihin, dito nga po malinaw na malinaw, kasal pa si Ma'am Militsky sa kanyang unang asawa. So doon pa lamang malalaman na natin na si Ma'am Militsky ay guilty of adultery. Yes. Ayan, so hindi rin siya pinapayagan yung donation at saka inheritance between two parties who are guilty of concubinage or adultery. Bawal po yun. Void ang donation at ang will. Ayun. Okay, malinaw.
Oo, grabe pala talaga. Ano kapag ganoon? Kapag, parang ang bigat ng araw na ito. Pag may asawa. Sir. Kasi ma'am, ang Ang aga pa, nakakapagod na po. ang isang kasunod po ditong pwedeng itanong o tanong, ano po ang gagawin ko? Oo, totoo. Ano po ang dapat kong gawin? Kasi parang sa sinasabi nyo po, talagang wala. Wala. Na talaga. Oo, wala well, talaga. Hindi po kami magde-delve in deep sa issue na yon kasi I advise, katulad po nung first session natin dito sa legal na usapan, this is getting complicated po yung mga usapin natin dito. So kung gusto ni Ma'am Miletsky na malaman yung parameters kung ano ba talagang pwedeng gawin, she can consult a lawyer. Opo. In private po. Para po para kasi kung dito po natin gagawin, hindi po maganda. Kasi informative lang po tayo. We would not want to create any conflict or issues. Nag-i-inform lang po tayo, nagkataon lang na ito yung sitwasyon natin ngayon. Ganun po. Oo. So sana si Ma'am Miletsky ay nakikinig sa atin at na pick up niya lahat ng ating mga napag-usapan ngayong umaga. So mas maigi siguro sa IBP pumunta po siya doon sa opisina ng IBP. Every Friday afternoon po para po kayo ay ma-entertain during Friday po. Although nag-entertain po kami ng walk-in on that day, mas maganda po siguro na from Monday to Thursday, pumunta po sila doon para makapag-fill up sila ng form, and then para po yung assign na lawyer for that for the Friday session is well-versed na po doon sa kanyang or informed na po doon sa kanyang sitwasyon. So that they can discuss everything po. Wala naman po silang babayaran. Opo. Pero ito, may tanong. Kasi kung sa sitwasyon po kasi natin ngayon ay wala naman po silang anak. Paano po kung nagkaroon ng anak doon sa sa pag-live-in? May protection ho ba sa batas? Para doon po sa mga anak. Pagdating po doon sa mana, sa ari-arian ng magka-live-in. Pairap ng pairap. Ano po ko? Sige pa, Atty. Gio. Sige po. Una po, ang protection ng batas dyan ay sa simula po lang po, dahil sila ay hindi kasal, yung mga magiging anak nila ay illegitimate children. O sa salitang kolokwyal ay anak sa labas. Sa kabila po nun, meron pa rin siyang karapatan na magmana bilang compulsory or tinatawag na compulsory heir, yung legal na tagapagmana bilang illegitimate child. Pangalawa po, kung sakali naman dun sa walang legal impediment at nagkaanak sila, pwedeng yung illegitimate children na yon ay maging legitimate children sa simula ng pagpapakasal ng live-in partners. So, yung dating illegitimate, magkakaroon ng karapatan bilang legitimate children. Kasi sa batas, ang share ng legitimate children ay mas malaki kesa sa illegitimate children. Ayun. At pangatlo, doon sa kung maghiwalay na yung live-in spouses o live-in partners, ay kapag ang isa sa kanila ay bad faith o gumawa ng kalokohan kung bakit sila nagkahiwalay, mapupunta yung share noong bad faith spouse o yung gumawa ng kalokohan doon sa kanilang common children. So sa akin, yun ang magiging protection ng batas sa mga anak sa loob ng isang live-in relationship. Oo, kasi ito ay nagiging kadalasan din. Nagiging normal na siya na sitwasyon ng bawat pamilyang Pilipino Yung ganoon na nagkakaroon ng anak sa nakikita natin dito ngayon na yung importansya talaga nung kasal, kasi it is a protection doon sa mga anak na din. Hindi lang doon sa mag-asawa, kundi maging doon sa kanilang mga anak na minsan nakakalimutan ng karamihan. Tama po yun. Nung ginawa ang family code, talagang ang direksyon ay proteksyonan yung pamilyang Pilipino at bigyang halaga yung sanctity ng marriage, no? So, yung sinabi na Atty. Gio kanina na pwedeng ma-legitimate
no? Dati kasi pagka minor ka, tapos nagsama kayo, nagkaanak kayo, tapos nagpakasal kayo nung hindi na kayo minor, nung araw hindi na legitimate, cannot be legitimated, ika nga. Ngayon pwede na pagdating ng tamang panahon at kayo nagpakasal, ang magiging ng status ng bata ay legitimated or legitimate na siya. So hindi na kalahati, no? Ang proteksyon ng batas lagi kami kaparte, pero kalahati noong matatanggap ng legitimate na anak. Oo. Pero pagdating po doon, kasi ito nagiging idea kasi ito ng halos karamihan sa ating community ngayon na inacknowledge naman kasi siya ng tatay, ibinigay yung apelyido sa kanya. So ibig sabihin legitimate siyang anak kahit hindi sila kasal. Hindi po ganun Sabi nga ni Attorney Gio, once that you are born out of wedlock, ibig sabihin, pinanganak ka, hindi pa kasal ang nanay at tatay mo, ang status mo hindi ka legitimate. Di ba? Until magpakasal sila, na wala namang impediment, di magiging kang legitimate na. Hindi, iba po yung acknowledgement sa paggamit ng apelyido, iba po yung status na pagiging legitimate. Okay. Hindi ibig sabihin na in-acknowledge ka, legitimate ka na. Tama po. Opo. Yun. Sana sa mga nakikinig sa atin dyan. Napaka-importante mga kabrigada ng kasal. Kasi ito, napapansin ko lang kasi sa society natin ngayon, mga sir, iniiwasan na lang yung kasal. Diba? Ay, magsasawa na lang kayo, live-in na lang kami. Mas convenient para sa kanila, pero hindi nila iniisip yung inconvenience in the long run. Yun po. Yun. Oo, kasi hindi kasal, walang commitment, walang magbabind. Madali lang humiwalay. Pero kapag kasal kasi, kahit ano yan, bumagyo yan, kasal kayo. Kahit saan ka pa pumunta, kasal kayo. May binding ba na ganoon? Kasi daw, Ma'am Mel, mas mahal daw po yung magpaanal kaysa magpakasal. Kaya wala na po nagpapakasal. Totoo nga ba, attorney? Sabi po nila, hindi ko po alam. Sabi po nila. Oo, kasi napaka-tedious din naman talaga yung annulment. Kasi nga, sabi nyo nga kanina, attorney, na pinoprotektahan kasi ng batas yung pamilya. Kaya talagang mahirap talaga magpaanal. Kaya bago mga kabrigada pumasok sa isang relasyon, bago po mga kabrigada mag-asawa, sinabi ko na rin po ito last Sabado, na pag-isipan ng maraming beses. Hindi po basta-basta mag-decide. Dahil kapag ganyan po mga kabrigada na bigla na lang naisip ninyo na, hindi ko pala ito gusto, hindi ko siya gusto, hiwalay na lang. Hindi po ganoong kadali iyon. Diba? So, sa mga kabrigada natin dyan na nag-iisip-isip at nakikinig sa atin, mag-isip-isip pa tayo ng maraming beses. Okay? Pero bago ang lahat muna mga kabrigada, hihingi muna ako ng counting break sa ating mga kasamahan. At ito, may may iiwan lang ho akong katanungan with regards po mga kabrigada sa ating usapin ngayong umaga. So yung sunod kong katanungan mga sir, maaari po daw ho bang gumawa ng kontrata o kasunduan ang magka-live-in para malinaw ang hati sa mga ari-arian? Apo, yan po mga kabrigada yung ating tanong na iiwan. At syempre sa pagbabalik natin mga kabrigada, sasagutin po yan ni Attorney Ben, Attorney Gio at Attorney Ruel. Yan mga kabrigada bago ang lahat mga kabrigada, kung kayo ay medyo stress na sa aming napag-uusapan, sabi ko pag Brigada Mel, akala ko kapag Sabado light lang kayo, bakit ganon? Bakit sumasakit ang sentido ko Brigada Mel sa programa mo ngayong umaga? Ganon din ho kami, sabay-sabay tayo mga kabrigada, pero marami tayong nalalaman, di ba? Marami tayo mga kabrigadang naliliwanagan, lalong-lalo na pagdating po sa batas. Yan. At yan ang purpose mga kabrigada ng ating legal na usapan. Ang magbigay po sa inyo ng kaalaman regarding po mga kabrigada sa mga batas para malaman ninyo ang inyong karapatan. Okay?
Kaya naman mga kabrigada, habang sumasakit, habang nakikinig kayo sa amin mga kabrigada, huwag kalilimutan muna ang pag-inom ng ating Power Cells Herbal Capsule. Nang sa gayon mga kabrigada ha, kung medyo ikay high blood na, ano ba to si Brigada Mel? Sakit sa ulo ng mga tinatanong mo. Are, yan. Power Cells muna mga kabrigada ha, para kumalma-kalma ka. Power Cells Herbal Capsule, tuldukan ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Kabrigada, nagbabalik ulit tayo sa ating programa. Huling yugto mga kabrigada ng ating legal na usapan. 2 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At syempre mga kabrigada, kasama ho pa rin natin sina Attorney Benjan, si Attorney Gio at si Attorney Ruelito. Yan. Ruel na lang, sir. Dito po mga Pag Romelito dito po mga kabrigada sa ating programa. Syempre, ito po pa rin mga kabrigada yung Tira Brigada, but Saturday edition with legal na usapan. Okay mga kabrigada ha, oy paalala ko laang ho again sa ating mga kabrigada. Magbago tayo magdire-diretso. Huwag kalilimutan yung mga kabrigada ha, ang ating Drive Max Plus Herbal Capsule at ang ating Drive Max Coffee. Tama! Para po mga kabrigada, lalang-lalo na kung kayo po ay may mga malalayo po mga kabrigadang pupuntahan na nag-loading mga saktong-sakto po mga kabrigada yung ating Drive Max Coffee. Para po mga kabrigada, talagang ang focus mga kabrigada ninyo ay yung ating Drive Max mga kabrigada, that's for talaga for baytime, ganoon, kasama po ang inyong mga asawa. Pero pwede ako kasi mga kabrigada, pag malayo yung biyahe, tinatry din ako, nagda-Drive Max Coffee ako para talagang alert na alert. Yung tipo kahit nakapikit ka pa, pero hindi nagda-drive ha. Baka sabihin nyo, Brigada Mel, nagda-drive ka, nakapikit. Minsan pasahero lang. Pero navigator kasi kadalasan. So, kahit nakapikit ka, yung utak mo ay gumagana pa din. So, alert pa din yung mga senses. Malaking tulong po sa ganyan mga kabrigada yung ating Drive Max. Kaya yung mga may mabibigat na trabaho, kasi dagdag energy po yan ng ating Drive Max. Kaya, hindi lang po yan pang labing-labing. Okay? Now you know. Alam nyo na. Minsan nga daw, naalala ko sa Bicol nga po mga kabrigada, yung Drive Max, yung capsule mga kabrigada ibinibigay sa panabong na manok. Binibigay po nila yun. Bago isasalang sa sabong. Ganun. Malakas ang palo. Para daw pumalo ng kasing lakas. Yan. Now you know. May mga tip tayo ngayong umaga. Siyempre mga kabrigada, hatid po yan ng ating Drive Max Plus Herbal Capsule at ng ating Drive Max Coffee. Ay! Type ko yan! Okay, available po yan sa mga otorisadong butika at parmasya, sa inyong mga lugar, sa The Generics Pharmacy, sa Generica, sa South Star Drugs, sa Mercury Drug Stores, nationwide mga kabrigada. Kasama na din po ang Carl Andre Drug Store at ang Rose Pharmacy. Pati na din po mga kabrigada online sa pamamagitan po yan ng Shopee, ng Lazada at ng Brigada Shop. Sige, dire-diretso tayo. Mga sir, ang ating floating na katanungan. Maari daw hubang gumawa ng kontrata o kasunduan ang magka-live-in para malinaw daw po ang hatian sa mga ari-arian? Sige po, sino pong unang sasagot? By way of general provision po kasi ng batas. Tandaan po natin na ang relasyon ng mga nagsasama ng mga mag-asawa ay itinatakda po yan ng batas. So sa lahat po, anumang kasulatan itong gagawin natin, kontrata man or whatever kind of legal instrument, ang sabi po kasi ng batas, so long as the provisions in that particular agreement or instrument is not contrary to law, morals, public order, or public policy, then you can do so. Now, dun po sa magka-live-in na kung legal na gagawa sila ng kontrata, babalik po ulit tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ano bang klaseng live-in relationship meron kayo? Kayo ba ay without legal impediment o may impediment? Kasi kung walang legal impediment, you can draft an agreement as regards the relationship nyo sa property. Pero kung may legal impediment,
sa akin pong pananaw, hindi nyo pwedeng gawin kasi it's as if bina-violate mo yung batas indirectly by doing or by executing in an instrument in contradiction dun sa mismong sinasabi ng batas. Ipinagbabawal niya. Para po ba, Ma'am Mel, na para hindi mo ma-violate yung batas, para ma-violate mo yung batas, kailangan gumawa ka ng isang bagay na direktang bumabangga dun sa batas. Oo. Kung ito yung gagawin mo, bina-violate mo yung batas na hindi mo direktang ginawa, parang suma-sidestep ka. Pinaikutan. Inikutan mo lang yung batas para lang masabi na hindi ko violate, but still what you cannot do directly cannot be done indirectly. Yun po yung batas. Apo, may idadagdag pa po ba, Atty. Gio? Siksik liglig umaapaw po yung paliwanag ni Attorney Benjamin. So wala na po. Apo, sige po. Oo. And with that po, sir, idadagdag ko lang, follow-up question ko lang, Attorney Ben, doon po sa sinabi ninyo na kung live-in kasi, paano po kung nagkaroon ng kontrata while live-in, pero in the long run, nagpakasal sila? Magmamatter pa rin po ba yung kontratang yun? If they are to adopt that as their prenuptial agreement, magmamatter po siya. Pero kung hindi nila ititreat as prenuptial agreement. Ang prenuptial agreement po may may sariling form. Hindi po yan katulad ng ordinaryong kontrata na basta tayo ay may meeting of the minds or nagkaroon tayo ng permahan, okay na. Ang prenuptial agreement mo ay may pattern and form na sinusunod. So unless otherwise inadapt mo yung agreement nyo as prenuptial agreement, then tingnan po natin kung kailan kayo kinasal. If you got married prior to August 3, 1988, then it could be conjugal partnership of gains. And if after that date, then it's automatic community property relationship. Okay. Yun po yung mag-a-apply. Malinaw. Yun. Sana naman po yung mga nakikinig sa atin, naliwanagan din ho kayo. Pero ito na po. Hindi ko na itatanong yung iba pang mga katanungan natin kasi kanina pa ay nasagot na. Lalong-lalo na pagdating po doon sa pagkasal pa sa iba, which is hindi na nga po. Pero ito na lang po. Ano ho ba yung panghuling katanungan natin? Ano ho ba yung maipapayo ninyo para maiwasan po yung sigalot pagdating po dito sa mga ari-arian ng mga magkakalibin kung sakaling maghiwalay? Apo, mga sir, sino po ang unang magbibigay ng payo sa ating mga kabrigada? Apo. Attorney Roel. Ano kaya? Siyempre, unang payo ko, magpakasal kayo. Yun. Totoo din. At kung meron namang, wala namang impediment, at nakikita ninyo na talagang pwede na kayo magpakasal kayo. Kung mayroon namang impediment, gawan na ninyo ng paraan, pumunta kayo sa inyong abogado at tanungin kung anong dapat gawin. Kung wala naman talaga ng magagawa, ay huwag kayo maghiwalay dahil nakalagay dito sakali maghiwalay. Anyway, kung talaga po na-lay down na kanina ng aking mga kasamang abogado dito at sabi ko rin na yung property relations nga po talaga ay nasa saad sa family code. Kahit maggawa kayo ng kontrato nga, sabi nga ni Attorney Benjan, if it is against the law, contrary to law, walang bisa yun. Ngayon, sinasabi na maliwanag naman sa batas ang inyong property relations. Ay sabi ko, ownership, limited nga lang. At yun po inyong susundin. Pagdating po sa sigalot sa ari-arian, sabi nga kanina, kung sarili mong, pwede meron naman kasing individually, parapernal kung sa kasal, meron gayon Pag minana mo yun, parapernal property mo yun sarili mong property, no? So mahirap general magpayo, no? Pero una yun nga, gawanan yun ng paraan na magiging legal ang inyong pagsasama, or gawanan ninyo ng paraan na yung mga anak ninyo ay protektado. Paano yun? Di pumunta kayo sa inyong abogado or pumunta kayo sa IBP para po mapag-aralang mabuti yung inyong sitwasyon.
Opo. Attorney Gio. Ayun. Sa akin naman po, mas parang practical po yung aking advice. Na kung sakali, halimbawa, yung live-in partners at wala naman silang, kagaya ng sinabi nga po ng kasama nating mga abogado, wala namang legal impediment. Kung halimbawang bibili sila ng isang property, ihiwalay na. Kumbaga, halimbawa, isang lupa, bilhin na nila ng magkahiwalay. Kumbaga, nakapangalan sa isang live-in partner at nakapangalan na rin dun sa isa. In that case, wala nang magiging usapin pa. Kasi, kagaya nga po nung nabanggit ni Attorney Roel, paraphernal or separate or exclusive property na po yan. In that way, wala na pong magiging usapin. At yun nga po, para po sa mas mga detalye na abiso o advice, ay pumunta po kayo sa mga abogado, lalong-lalo na po sa IBP para magkonsulta. Gaya po ng sabi ni Attorney Benjan, libre po. Libre po ang paglapit sa IBP at pagkonsulta. Salamat po. Apo, Attorney Benjan. First, yun po kasing nakalagay dito, simula dun sa una nating tanong is in case of hiwalayan lang. Nakakalimutan natin na ang buhay ng tao ay hindi mo naman masasabi kung hanggang kailan po. Aside po doon sa provision ng batas, kung kaya nating bumili ng ilagay mo na agad na co-owner kayo, well, you can also do estate planning. Habang nagsasama kayo, kasi hindi natin matatawaran yung kapasidad ng isang tao. Bakit ka ba naghahanap buhay? Para makapagpundar. Yung swerte ng tao hindi mo rin masasabi, baka mamaya tumama ka sa loto, ang laki, katulad ng taga Bulbok, tumama siya ng 300 million. Pabalato po ang IBP. So sa legal aid, you can do estate planning na in case something happens to you, ito ang gusto kong mangyari, para po bang hindi naman natin pinipreempt yung mga bagay, pero nagpaplano tayo sa mga bagay na possible na mangyari. Ganun po. And at the same time po, para po hindi magkaroon ng so, tingin ko maiiwasan to. Huwag kang gumawa ng mali. Yun. In general. Totoo din. Huwag kang gumawa ng mali. Yun lang po namin. Ayun. Maraming salamat po mga sir. Sa inyong advice. Syempre, sana yung mga napag-usapan po natin dito sa ating programa mga kabrigada, na legal na usapan, ay magbukas sana ng kaliwanagan sa inyong mga isip. Na napaka-importante po mga kabrigada yung ginagampanan natin, kasi minsan sa pag-aasawa, ang naiisip lang natin is yung emotional. Yung ay mahal ko kasi kaya pakakasalan ko. Pero yung mga repercussions po, kasi yung mas mga technicalities, mga iba pang mga bagay na nakapaloob kapag nag-aasawa, yun po yung kadalasan na hindi natin naiisip. Later on na, kapag magkasama na, ilang taon nang nakalipas, saka palang na-realize, ay hindi ko pala siya ganong kamahal. Yan. Kaya nagkakaroon ng paghihiwalay at nagkakaroon ng komplikasyon yung mga bagay-bagay. Kaya sa ating mga kabrigada dyan, yung commitment kasi mga kabrigada, maganda yan Lalong-lalo na kung may basbas talaga, hindi lang ng Diyos, kundi maging mga kabrigada ng ating batas. Dahil yung ating batas naman natin, wala naman po yan na pinipiling proteksyonan. Lahat naman po tayo niyan ay pinoproteksyonan. Kaya sabi nga ni attorney, wag nang gumawa ng ano yun, attorney? Huwag kang gagawa ng mali. Yun, wag gagawa ng judges mali. may peering yan Totoo. Walang pinipili. Walang pinipili. Kasi lahat tayo mga kabrigadang may karapatan na kailangan po natin mga kabrigadang malaman at kailangan nating ipaglaban. Yun. Sige po. Maraming salamat po mga sir. At bago po mga kabrigada tayo babalik pa po ako para po sa mag-filter pa. Kung may mga tanong kasi dito, pero
out of ano na siya sa ating topic. So baka madala natin na lang sa mga susunod na topic. Ito, may mga nagtatanong about na sa mana. O yun, naghahabol na ng mana. Ayan, sige. Dito sa ating text line. Sige, bibigyan natin yan ng daan mga kabrigada sa mga susunod na araw. Yan. Kung kaya nyo pong mag-message, again, o yung mga gustong humingi ng advice sa pamamagitan po ng ating programa na matakil din natin dito para hindi lang ho kayo yung nagkakaroon ng kaalaman regarding po mga kabrigada sa mga sitwasyon na kayo po meron pero meron din pala nakaka-relate yung iba, maaari nyo po mga kabrigadang i-message sa aming page, sa Brigada Batangas official page mga kabrigada, i-message nyo dyan na yung itatanong yung sitwasyon ninyo, yan, at mga tanong ninyo. Para po sa legal advice mga kabrigada, dito ho yan sa ating programa. Then yan po mga kabrigada ay ako po mismo ang nagbabasa niyan, sinasala po natin yan at nagtatanong tayo mga kabrigada, nagre-reply po kami sa inyong mga message dyan. So, sumagot lang ho kayo mga kabrigada para po, kayo naman po yung isasalang natin. Yung sitwasyon nyo naman, yung mga legal advice nyo naman po mga kabrigada, yung isasalang natin. At syempre, nasa sa inyo po mga kabrigada, kung gusto nyong babasahin na lamang ba natin, katulad po ng ginagawa natin ngayon, gusto ninyong kayo po ay mismo, gusto nyo makipag-zoom, diba? O kaya tumawag, phone patch, kayo po mismo ang tatanong sa ating mga abogado, pwede po iyan mga kabrigada, ha? Basta mag-message lamang po kayo sa ating Facebook official page ng Brigada Batangas. Siyempre mga kabrigada, paalala pa rin po natin mga kabrigada ha, huwag kalilimutan ang inyong Power Cells Herbal Capsule ngayong araw ng Sabado, nang sa ganon ma-enjoy natin ang weekend. Sunday bukas, huling araw mga kabrigada sa buwan ng Agosto. Lunes mga kabrigada, papasok na ang Setyembre, kaya naman dapat handa po mga kabrigada ang inyong kalusugan. Bakit? Dahil kakaway-kaway na ang Pasko. Yan, kapag Pasko, maraming gastusin, may mga inaanak na reregaluhan. Kaya bawal mga kabrigada ang lumiban sa trabaho. Yan. Kaya laging palakasin ang kalusugan mga kabrigada. Mag Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan.